bago tayo bumalik ng Mindanao next month or mas mapaaga pa, depende kung gaano kabilis yung pag-aayos, pag-prepare, pagkukondisyon ng camper van natin, pag-wrap nung bagong design ni Watod. As long na magawa lahat yon na maaga, is mapapaaga rin yung pagpunta ko ng Mindanao. Tuloy-tuloy na ang construction ng ating Alitaptap Base Camp. Kung alalahanin ko, lahat ito ay naging biruan lang sa simula. Tapos pinangarap namin yung level na ang sabi lang namin ay gusto namin magkaroon ng kubo dito sa Solano na pwede naming silungan, tirahan. Welcome back to another episode. Ang pagpapagawa sa ating camper van at ang paggawa ng Alitaptap Base Camp. Wow, patingin ng tit. Wow naman talaga. Dito sa harapan. Dito sa harapan. Wala na, bungi. Ay, bungi ka na. Ito si Negi, ang guard dog namin. Na walang ipin. Na matuloy sa harapan. Sa tagiliran lang. Best friend niya, ayan o. Nagalit. Okay. Back to reality. Alas tayo, kasi na natin si Watod. Simulan natin ating preparasyon sa ating mga magaganap sa mga susunod. Si Watod, tinanggal ko na muna yung sticker dyan, magkabilaan. Wala na yan. Tito Henry, good morning po. Hi, good morning. Gawin nating simple at simpleng makabuluhan itong vlog natin. First things first, ayos natin si Watod. Papa-repair ko yung tama ng tagiliran niya. Papapukpuk yata yun, then mamasilyahan, tapos pipinturahan ng same kulay. Ang purpose kung bakit tinanggal ko yung ano niya, yung stickers is ipaparap to, babalutin to ng panibagong design, asing buo siya para mas maganda siya pag umalis tayo. Hindi ko na sikreto. Next month ay kasado na yan. Babalik na muna ako ng Mindanao. Tuloy na ang Mindanao natin. Kaya ito muna ang inaasikaso ko ngayon, si Watod. Kasi nga babiyahe ito ng malayo. Siksik ang araw natin. Ngayon, iiwan ko lang dito si Watod sa paint center. Malapit lang naman yan dito sa Alitaptap Base Camp. Tapos babalik ako ng Alitaptap para umalalay. Bibigyan ko kayo ng update sa ginagawang bahay natin dito sa Solano, Nueva Vizcaya. Castillo Auto Body Repair Services. Yung mga gamit ko yan dyan natin. Ingat. Matatagdagan. Pero itong pintuan, tatanggalin to. Ay, hindi na. Dito natitira mismo. Akala ko ano eh, babaklasin pa yung pintuan. So ang gagawin dyan bro ay latero muna. Babakbakin no? Medyo mahirap yung ganun. Kung ako titira nun, paintbrush ko yan. Hindi, kailangan talaga yung mga ganyang klase mga trabaho is ipagawa natin yun sa talaga mga eksperto pagdating sa ganyan. Tsaka in fairness maghapon lang gagawin. At least hindi tayo matetenga sa mga dapat nating kailangan gawin, tulad nung kailangan natin itong ibalik sa Maynila agad-agad kasi nga i-full wrap yan si Watod. Mag-iba ang itsura niyan. Maraming salamat sa Gulf Oil Philippines na dapat nga kasi ako ay pupunta ng Mindanao na mag-aeroplano. Sabi sa akin ng Gulf Oil, gusto naming makita si Watod na dali mo sa biyahe. Gusto namin makita sa video mo na nag-iikot yung camper van natin sa Mindanao. Sige, sabi ko po. Sabi ko para mas maganda, nag-usap kami. Ipapa-full wrap natin yan ng parang magbuka talaga siyang camper van na design. Pupukpukin, papantayin at mamasilyahin. Masilya ang magpapatay dyan. Tsaka huwag kayong mag-alala.
sa mga mitikuloso dyan pagdating sa sasakyan na hindi maganda pag binamasilya. Itong camper van na to, itong Suzuki Every Wagon na to, punong-puno na ng masilya to. Kasi nga, ano to tinatawag na recondition na sasakyan. Hindi to buo nung dumating dito sa Pilipinas galing Japan. So, masilya ang nagpakinis dito. Pag isang kotse bro, ang pininturahan na sinrepaint talaga, yung scrape to metal, gaano katagal yun bago matapos? Abuti ng buwan yan, boss. Abuti ng buwan talaga. Tsaka hindi naman ako maarte sa ganyan. Basta yung akin ang importante sa akin is maganda yung takbo ng makina. All goods ako dun. Maganda ang takbo ng makina ni Waton. No choice ako, kailangan kong tanggalin itong emblem ng Every Wagon pag pina-full wrap. Pero kung ibabalik naman after ng wrap, hindi mas maganda. Maganda rin kasi may ganyan. Tsaka regalo sa akin ni Dodong Lagan yun. Kaya kong gawin yung mga ganyan. Kaso sa Photoshop, lahat ng mga sira naayos ko sa Photoshop. Excited ako kasi ilang beses kong inattempt na bumalik ng Mindanao, mag-Visayas Mindanao, na dala si Watod at mag-ikot-ikot doon. Matutuloy na. Tsaka namimiss ko na kasi yung Mindanao. Mahal-mahal ko yung Mindanao Tsaka miss ko na yung mga kaibigan ko doon. Napakadami ng mga kaibigan ko doon na syempre nag-expect din sila na babalik ako doon. Siguro nakatatlong attempt ako na babalik ako ng Mindanao, pero hindi na tuloy-tuloy dahil nga every time na nagsischedule ako ng pagpunta ko ng Mindanao, bigla magkakaroon ng event na hindi ko naman pwedeng i-disregard at hindi ko pwedeng puntahan. Nade-delay. Pero at least ngayon matutuloy na. Ayan, butas-butas kasi hinila tapos isi-scrape yan, babakbakin yung mga pintura na yan kasi mula dito ang pipinturahan, hindi yung part lang na to, buo yan. Kaya wag kayong magtataka nagpapa-repaint kayo ng ganyan, mahal kasi nga hindi naman yan buga lang dun sa kung saan yung sira na pintura kumbaga kung yung pintuan ang nayupi ay buong pintuan ang ang pipinturahan. Para saan? Para hindi mahalata na nirepaint siya. Kasi kung dito sa spatan niyan ng pintura, depende sa pintor kung mahahabol niya na mahalataan nyo na iba yung kulay dito, magkakaroon ng grade yan. Pero kung buo yan, pipinturahan, yun ang hindi mahalata. Itong ginagawa natin ito na pagpapaayos dito kay Watod ngayon is part ito ng preparation natin pagpunta natin ng Mindanao. Isa na namang mahabang biyahe ang gagawin natin ng mag-isa. Kinakabahan ako na na-excite. Pero yung kaba ko is dahil lang to doon sa mga nangyari sa akin nung bumiyahe ako from Mindanao to Luzon mag-isa na nagkanda sira-sira at nagka-aberya-aberya ako sa aking Every Wagon kasi nga nung time na yon is yung mga pyesa na nakakabit dyan is hindi naman ganun ka taas yung quality kasi hindi ko naman to nabili kay Dodong Lagan, dito ko to nabili sa Luzon. Tapos ang pag-aayos nito, pagkukondisyon nito at lahat-lahat, pag-upgrade ng mga gulong at kung ano-ano man, kumbaga lahat ng ginawa dyan sa camper van natin si Dodong Lagan ang gumawa. Ang ibig ko sabihin dito, si Dodong Lagan, si Surplus TV ang nagkondisyon, umayos na mga kasablayan nung van na yan. Kaya siya talaga yung first person na pagtatanungan ko every time na meron akong kailangan palitan, inalalayan ako niya, pinalitan niya lahat ng mga pyesa niyan, pang hardcore. Kaya hanggang ngayon, yung mga pinoblema ko dati nung bago yung si Watod, hindi pa siya camper van, natapos na yon. Hindi na siya ngayon problema, hindi ko na siya pinoproblema ngayon. Kaya ang gagawin natin bago tayo bumalik ng Mindanao next month or mas mapaaga pa, depende kung gaano kabilis yung pag-aayos, pag-prepare, pagkukondisyon ng camper van natin, pag-wrap nung bagong design ni Watod. As long na magawa lahat yon na maaga, is mapapaaga rin yung pagpunta ko ng Mindanao. Hindi ko masasabi kung gaano ako katagal mawawala dito sa Nueva Vizcaya, dito sa Luzon. Pero enjoying ko yung van life natin sa Visayas and Mindanao. Ito yung biyahe na hindi ako magmamadali. Huwag kayong mag-alala kasi ako ay taga Nueva Vizcaya na. Tatagal na ako dito. So, papatayo ba ako ng Alitap-Tap base camp kung hindi ako magtatagal at hindi ako maninirahan dito, di ba? Sino magpapagawa ng isang bahay
na kubo daw, pero hindi siya kubo eh. Malaking, parang bahay na talaga siya eh. So sino magpapagawa ng ganun sa isang lugar na hindi ka naman or hindi mo gustong tumira at manirahan o magtagal dito. Uwi na muna tayo, iwan na natin yung camper van natin doon, minamasilyahan naman na. Pagkatapos masilyahan nun, papatuyuin, tapos lilihain para kuminis, tapos saka pipinturahan. Mamayang hapon yata, bago mag alas 3 o alas 4, tapos na yun, napinturahan na yun si motor. Balikan na lang natin mamaya. Mas maaga pa daw ang pwede kong, hindi, mamaya na lang kasi marami pa tayong gagawin eh. Pupunta pa tayo ng Alitatap Base Camp ngayon. Check ko muna kung ano yung mga kailangan pa, mga materials. Gastos! Tuloy-tuloy na ang construction ng ating Alitaptap Base Camp. Kung alalahanin ko, lahat ito ay naging biruan lang sa simula. Tapos pinangarap namin yung level na ang sabi lang namin ay gusto namin magkaroon ng kubo dito sa Solano na pwede naming silungan, tirahan kapag kami ay pumupunta-punta dito, para hindi rin nakakahiya kay tita na andun kami sa property niya. Pero kung ihahambing ko siya dun sa pinag-usapan namin dati, eh hindi ganito. Pero ang laki. Pero gusto namin, 'di ba? At least maluwag at hindi naman tayo masikip na nagsisiksikan doon sa loob. So yung status nito, siguro mga more than a week nang ginagawa to ni Kuya Sanchi. Nag-iisa lang siya talagang gumagawa nito. Kung nakikita niyo yung mga bakal-bakal na yan, hindi ko alam kung paano niya ginawang iangat yan mag-isa. Alam ko maraming marurunong dyan pagdating sa kung anong materyales ang gagamitin, pero wag nyo nang anuhin. Ito lang naman talaga ang kaya naming ilagay dyan. At syempre hindi naman namin ilalagay dyan na, goal lang naman dyan is meron lang naman talaga din kaming matirahan. Pero kung in time, kung kailangan na siyang palitan, di palitan. Pero sa ngayon ang goal maitayo namin itong Alitaptap Base Camp at para may matirahan na kami na matawag namin amin talaga. So itong lugar na to ay dito na kami mamamalagi. Ito na ang ating kubo na bahay dito sa Nueva Vizcaya. Para at least hindi, wala nang lusot, taga Nueva Vizcaya na talaga ako. Ayun yung view ko sa harapan mo. Malaking kubo, dalawang palapag. Yung ilalim nito ay magsisilbing kitchen at yung malaking parte dyan is yan yung magiging tindahan ng mga native products o yung mga local products ng mga kababayan nating mga taga Nueva Vizcaya. Lahat ng mga merch namin, lahat ng mga bentables namin, ng mga racket-racket namin sa mundo ng vlogging ay dito na rin yan mabibili. Baga, marami na kaming mga nakausap, lahat ng mga pumunta dito sa Alitaptap Base Camp sa kabila, lahat ng mga nagregalo sa amin ng mga local products nila na sila mismo yung gumawa na binibenta nila, ay kinausap na namin sila na yung mga products ninyo is kukuha kami at dito namin yan ibebenta sa Alitaptap Base Camp. Tapos dito sa taas, ito yung magiging kwarto, main kwarto. Yung ginagawa ni Kuya Sanchi na yan is yan yung parang sala namin na open dito para at least pagkising sa umaga ma-appreciate namin yung ganda ng kabundukan dyan. Ito ang maging silbing editing area ko na parang sala. Hindi ko alam kung paano isa-set ang mga gamit dyan. And then dito kwarto ni Yomamen, and then dito magkakaroon ng veranda. May mga bubong naman lahat yan. Yung dalawang room ang merong wall, and then yung sala is open yan para ramdam natin yung hangin, lalo na kunwari pag sumapit na yung taglamig dito, ramdam natin yung nagpa-fog. So kung tatanungin nyo kung gaano kataas to, mataas. Sabi ko nga malayo sa plinano, pero masaya ako na kahit paano pala may kakayahan pala tayo kahit paano na maitayo yung ganito kataas na kubo. Malaking kubo na gawa sa more on metal talaga. Hindi na namin tinuloy yung puro kahoy kasi
mahirap eh. Maliban sa napakamahal ng kahoy, mahirap din mag-maintain ng kahoy. Baka hindi namin ma-manage na maayos, bukbukin or anayin, masisira agad. Tapos bibili na naman ng panibagong kahoy. Ang mahal-mahal ng mga kahoy, sa totoo lang, kaysa sa bakal. So pinili namin na bakal yung gamitin namin dito sa mga framing, sa mga poste, at kung ano-ano pang itatayo dito, o idudugtong dito, is more on bakal. Para mas humaba yung buhay at praktikalan yun. Madali maitayo, mahaba ang buhay ng kubo, at hindi siya aanayin. Mas matibay. Mas mahaba yung lifespan ng kubo na itatayo natin dito. Ano masasabi mo? Parang bago ulit. Parang bago na ulit. Pero ibabalik pa natin ito bukas kasi may part pa dito sa ilalim na aayusin. Kasi inabot na rin tayo ng anong oras na. Ibabalik natin ito bukas ng umaga. Pero at least ngayon ay yung problema natin sa UP dito sa part na to, wala na. Ibabalik natin yan bukas dito para sa buffing na lang, sir, no? Bukas kailangan ko lang iuwi ulit muna si Watod kasi nga may magpa-park dito na sasakyan. Pero ibabalik natin ito bukas. Pero bukas to, all goods na. Ang pangunang pintura. Bukas na yung sticker to. Sige sir. Nakalimutan ko rin. Ano ba yung side skirt? Tawag doon, no? Yung side skirt na lang ang para bukas. Kasi sige, salamat. Ang bango ng pintura. Parang amoy cutics, ganun. Siguro may mga half day pa tong gagawin. Kasi nga hindi na inabot ng oras. Magsasara na sila. Pero at least nagawa na yung pinaka major na problema nung sakyan natin. Yung gagawin na lang bukas para dito kay Watod is yung side skirt na manipis na naman ang side skirt yun. Kasi nadami rin yun nung nabangga. Pero at least kakarampot na lang yun. Saka wala naman UP yun eh, kaskas lang naman. So madali lang nilang pupuliduhin bukas. So maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Isang simpleng kaganapan lang sa buhay ni Boy, first time dito sa Solano, Nueva Vizcaya. Magkita-kita ulit tayo sa next vlog natin. Malamang ito na yung paghatid natin kay Watod pansamantala. Pero huwag kayong mag-alala at may upload pa rin tayo. Magbablog pa rin ako ng magbablog sa preparation natin sa mga kaganapan. Ang mundo natin ay hindi lang naman si Watod. Marami tayong means of transportation para gawin natin yung pagkakamping. So habang wala si Watod, ng ilang araw, maaari mga 3 to 4 days na wala siya, ay di mag motocamping muna tayo o makisakay muna tayo sa sasakyan ni Yomamen kasi yung coach niya from Bulacan is susunduin na namin, dadalhin namin dito sa Nueva Vizcaya para makapag car camping na. Maraming salamat sa suporta, maraming salamat sa inyong panonood. Magkita tayo ulit sa susunod natin na upload. Life is good tayo palagi dito sa Solano, Nueva Vizcaya.